ang relationship ninyo. Ang maganda, sabay ang pagyaman ninyo. Tama? At yan ang nangyayari po sa M-Global, magsasiyang mga taon na. Ano ang sikreto? Maging 100% active ka lang. Gumamit, magbenta at mag-recruit para makuha ang time freedom at financial freedom. Sa mga empleyado ngayon, siguro pwede nyong gawin sa mga libreng oras nyo lamang. Gawin ang M-Global. Pero make it a quality time. Not necessarily na ang gagawin mong excuse kasi wala kang oras. Hindi ganon. Pag may trabaho ka, imposibleng naubos ang oras mo dyan. Kasi kung naubos ang oras mo sa trabaho, hindi naman ikaw may-ari ng company, nakakaawa ka naman. Tama ba? Ngayon, hindi ko sinasabing masama ang may trabaho. Hindi po. Okay ang may trabaho. Tama, kaysa naman sa wala. Tama? Pero paminsan-minsan, iisipin mo din yung sarili mo. Dahil yung trabaho mo, hindi sa'yo yan. Nakikihiram ka lang dyan. Tama ba? Kinuha ka lang yan para magtrabaho. Pag tinanggal ka dyan, wala kang magagawa. Tama? So, isipin mo rin yung sarili mo. Kailangan may gawin ka rin na para sa'yo. So, ibig sabihin, joining M-Global, you're not doing this for me. Joining M-Global, you don't do this para kay Doc Ed. No. Joining M-Global, you're doing it for yourself. Para sa iyo yan, yung ginagawa mo dyan. Partner mo lang kami. Tama ba? Yes. O, anong patunay niyan? Hindi ba pag may ginawa ka, may komisyon ka? Yes. Pagka wala kang ginawa, wala rin. Tama? Yes. O, pag doble-doble ginawa mo, di ba doble-doble rin ang balik sa'yo? Yes. Ganun, plain and simple. Ano obligasyon ng company? Suklian yung ginagawa mo para sa sarili mo. So, laki ng diferensya. Sa mga estudyante naman, anong naghihintay sa atin pagka-graduate? Maghahanap ka ng trabaho. Tama? Okay lang yan. Experience mo yan. Pero wag mo rin kalilimutan, hindi ka nakadesign habang buhay na empleyado. Tip lang, ang pinakamagandang model mo, ang unang-unang mong titingnan, yung nanay, tatay mo, mga uncle at mga tita mo. Kung estudyante ka, kamusta ang mga employed life nila? Yung mga empleyado ngayon, anong model mo dyan? Yung boss mo. Tingnan mo kung anong buhay ng boss mo kasi yun, doon ka papunta eh. Kung anong meron ng boss mo, malamang yun din ang magkakaroon ka. Kung anong wala siya, malamang wala ka din nun. Tama? Yan ang titingnan mo dyan. Pero pag nasa M-Global kasi nung titingnan mo rito, yung mga top earner, yung mga Hall of Famer natin, kung anong nangyayari sa kanila, pwedeng mangyari sa'yo. Bakit? Isa lang ang product natin eh. Isa lang ang company natin. Isa lang ang salita natin. Are you getting me, guys? Yes. Diba parang nag-enroll ka lang sa UP ng medicine. Diba nakaka-graduate doon? Nagiging doktor ang mga tao doon? Pag nag-enroll ka ba ng medicine doon, pagka-graduate mo, engineer ka? Hindi naman eh. Pag nag-enroll ka ng medicine, pag-graduate mo, doktor ka din. Katulad ng mga unang graduate doon. Tama ba? Yes. Yun ang punto natin. So sa M-Global, pag naging distributor ka, pwede mo rin ma-achieve yung na-achieve ng Hall of Famer natin. Yung top 1 at top 20, top 50. Ano yun? Earning 300,000 per month. Magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng mga sasakyan. Mabayaran lahat ng mga dapat bayaran. Magkaroon ng time at financial freedom. Yung madaling salita, walang problema sa pera kasi may savings. Kung paano mo gastusin yan, ibang topic yan. Pero ang punto, pag-usapan muna natin, kung may gagastusin ka. Tama? Doon tayo sa premise na yun eh. Kasi kung empleyado ka, ang tawag dyan, survival. No offense meant ha, dahil ako'y 14 years po akong empleyado, I'm picking up the pieces of my throwback history. Throwback na history. Ang tawag po sa isang taong may trabaho, maluwalhating nabubuhay o survival. Tama? Yes. Pag may ang malupit dyan, parating pa lang ang sweldo, computed mo na yung matitira sa'yo. Tingnan mo to ha, ang laki ng pinagkaiba. Pag networker ka, trumabaho ka, computed mo na kung magkano yung savings mo. Tama? Pero pag empleyado, bukas, kailan ba ang sweldo ng empleyado? Ngayon. Bukas. Diba katapusan ka, diba bago dumating, computed mo na, ang alin? Babayaran. Yung at alam mo na kung may matitira o? Wala. Kasi sapat-sapat lang, sakto lang, ika na.
Coke Zero. Yeah? Buti pa yung sakto. Sakto. Eh paano kung Coke Zero? Zero talaga. Ha? Kaya pang diet talaga yun. Diet ka talaga pag zero balance ka. Tama? Yes. Mga kaibigan, walang mayayabangan. Pag ako'y nakapila sa ATM, ewan ko ba, anong tawag doon, sakit na yata ito. Pagka yung nauuna sa akin, naiiwan yung resibo, tinitingnan ko kung magkano laman eh. Minsan 5 piso, 3, sagad-sagad talaga eh. Alam nyo, nangingiti ako. Bakit? Naalala ko yung buhay ko nung araw. Naalam kong wala pang laman, nag-i-inquire pa ako. Alam mo naman walang laman, inquire ka pa dyan. Minsan, nasa harapan ko pa, grabe mga gadget, naka-bluetooth na ano pa, earpiece. Ang ganda ng cellphone, ang ganda ng forma, nag-balance inquiry. Sinight view kung ganyan. 15 pesos yun lang. Tapos tumalikod, ganyan ang pagkakapulit. Gumano? Pambira. Sabi ko, bakit boss walang laman? Sabi ko, hindi nagdi-dispense. Sabi niya, no, nag-balance inquiry lang ako. Okay. In English pa ako. Diba? Naalala ko yung itsura ko nung araw. Ganun din, puro dating eh. Walang datong. Tapos nung ako na mag-balance inquiry. Balance inquiry, receipt? Yes. Ulit. Balance inquiry, receipt? Yes. Balance inquiry, receipt? Yes. Tatlo na. Diba? Iiwan ko yung isa. Iiwan ko nakapatong doon. Yung dalawa, susulatan ko ng pangalan ko at saka cellphone number sa likod. Tapos, you want business? Call me. Ngayon, aalis ako, mamimili ako sa nakapila. Instinct. Tapos makikita yung balance inquiry, milyon. Diba? Sample nga tayo. Meron yata ako dito. Kaya kinuha yata ni asan si... Binabalancing ko rin lang. Pero lang pamigay. Ayan, no? Kailan ba ito? 22, January 22. Ano na ba ngayon? 30. O, 1 linggo na, no? Ano laban? Ang ingay naman ito. Sikreto lang. Tingnan mo lang. Yung mga ganyan naman ng ATM. Di ba? Ito naman. Sigaw mo na para lahat. 2 million! Plano ko dyan, yung 5 piso iwan eh. Ba't mga ganyan? Di ba? Tayong sunod naman ng idea mo 2 million. Hindi, lipat ko na ibang bangko naman. So mga ganyan, sige, pag sa inyo na yan. Resibo lang. Di ba, yung mga ganyan, di ba? Pero na ako empleyado, Diyos ko po. Nag-i-inquire pa ako, alam pa naman walang laman. Diba? Ano ang punto natin mga kaibigan? Iba ang may savings. At sa mga hindi pa o member, magkakaroon ka naman ng savings, naniniwala ako dyan eh. Pero the best way, the fastest way na magkaroon ng malaking savings, pag malaki din ang pumapasok na income sa'yo. Time is gold. Sabi nga, ano ba ibig sabihin ng time is gold? Ano ibig sabihin ng time is gold? Walang sinasayang na oras dapat. Dapat walang sinasayang na oras. Lalo ngayon, malakas ka. Kung malakas ka, dapat wala kang sinasayang na oras. By joining in Global, magagawa mo yung networking, tapos may mga easy steps naman na dapat yun. Tsaka tinuturo naman ito eh. Tinuturo naman. So, ayan, next. Andar tayo andar. Para mas ma-appreciate mo, ang pinag-uusapan natin ngayon, ang networking, pagiging active, pagiging user-pusher at mag-recruit, let's talk about the second meaning ng networking. Yung personal understanding. Maliwanag mo ba yun? Pag-usapan natin yung personal understanding. Ano yung first meaning? Technical meaning. Yung pangalawa, yung personal understanding. Okay po ba yun? Okay. Para malaman mo, maintindihan mo networking, first, you have to ask yourself kung meron kang
need or needs. Ano ba yung mga needs sa buhay? May pinag-aaral ka? Needs ba yan? Meron kang binabayarang bahay? Needs ba yan? Yes. Meron kang binabayarang utang? Meron kang tinutulungang anak, ay kapatid, nanay, tatay, pinagagamot? Lahat needs yan. Tama ba? Yes. So, ang personal, ano yun? Personal understanding mo sa networking, doon ka pipick up sa needs mo para ma-appreciate mong networking. Halimbawa ako na lang, kung ang need ko ay gamot ng nanay ko monthly, dapat 100,000. May mga ganun ba? May mga ganun bang gastos? Yes. Ha? At least 100,000 monthly ang kailangan para sa gamot? May ganun ba? Meron. Minsan nga mas mahal pa. Eh si Dolphy ho. Si Dolphy. Sa 4 years na gamutan, 12 million po ang nagastos. Oh, you do the math. 4 years at 12 million ang ginastos, patay pa din. 3 million ang Oh, di ba? Fernando po Jr., 4 days lang na hospital. Oh, magkano? Di ba? Umabot din ng milyon-milyon. So lalo na kung talagang marami kang ginagastos. Ako kasi na-experience ko nun. Sa nanay ko po, hindi naman buwan-buwan, pero yung 100,000, 3 months po yun nakukonsume ng nanay ko sa gamot. Dati. 3 months, 100,000 nagagamit. Hanggang sa inabutan ng pagsali ko ng networking, naging need ko yun eh. Tama ba? So, ang personal understanding ko ngayon ng networking, ano na? Eh, hindi mo na ako mapapa-recite ng it is the system or the process. Hindi na yun eh. Wala na akong pakialam sa technical meaning niya. Tama? Ano na para sa akin ang AIM Global? Ano na? Ano na para ano na sa akin ang networking? Hindi. Ha? pangangailangan. Last chance ko na yun. Tama? It is my chance. Pag tinanong sa akin, what is networking? Hindi ko na masasagot na it is the process of transfer. Hindi. Since it was my need, malaki ang need ko, anong naging networking sa akin? Savior. Last chance. Ngayon, anong difference? Bakit dalawang side? Kasi yan dapat ang maramdaman mo. Kaya baka naman, kaya hindi ka pa yumayaman, baka ang intindi mo sa networking ay puro technical. Baka hindi mo pa natatanggap yung totoong meaning ng networking sa'yo. Dahil yung pagiging 100% na networker, maiintindihan mo to at hindi ka sisimangot pag sinabi kong gawin mo to, pag naiintindihan mo, ang ibig sabihin ng networking sa'yo. Pag naiintindihan mo rin, personal understanding mo, meron ka sa networking, hindi mo pagsasawaan ang pag-attend ng lahat ng training at lahat ng seminar. Are you getting me, guys? Yes. Kaya pag ikaw nakakaramdam ng katamaran, ikaw nakakaramdam ka pa ng totoo ba yan? Tatagal ba yan? Seryoso ba ang AIM Global? Pag ganyan pa nararamdaman mo, hindi mo pa nakikita ang totoong meaning ng networking sa'yo. Hindi mo pa nararamdaman ang totoong meaning ng AIM Global sa'yo, or vice versa. So anong punto ko ngayon? Mamaya, pag uwi sa bahay, i-identify mo. Am I doing AIM Global because it is a process of transferring or moving products? Or ginagawa ko bang AIM Global because it is my chance? Mabayaran lahat ng dapat bayaran. Or is it the answer to my needs? Malalim na usapan to, mga kaibigan. Why? People, we have this tendency na you need to be pushed bago ka gumalaw. Hindi ka gagalaw kung ang mundo mo sa AIM Global, ito lang ang pang-intindi mo. But if you have the personal understanding of AIM Global and networking, ito na yung tumutulak sa'yo araw-araw.
Pag tinatamad kang bumangon, itutulak ka ng need mo. Pag ikaw ay tinatamad umattend ng mga trainings, babatukan ka ng needs mo. Kaya ang tip, mamaya pag-uwi sa bahay, sa isang malinis na papel, isulat mo lahat ng needs mo. Back to back. Back to back. Isulat mo, mapupuno ba? Mapupuno? Malamang mapuno yan. Gandahan mo pa lettering. At araw-araw mong basahin yan. Dahil yan ang babatok at tutulak sa'yo. Dahil needs mo yan. Ulitin natin ha. Kaya siguro ang bagal ng progress mo sa Global kasi hindi mo pa siya na-identify yung personal meaning. Baka naintindihan mo lang. Mare, sali ka sa negosyo. Ano ba negosyo mo? Networking. Ano ba yung networking na yan? It's a business of leverage. Multiplying your time through others. At totoo naman yun. Tama ba? Yes. Pero yung kausap mo, ba't hindi sumali? Hindi niya naintindihan yung sinabi mo eh. Palitan natin. Mare, sali ka naman sa negosyo ko. Ano ba negosyo mo? Networking. Oh? Anong networking? Yan ba yung yung pyramid? Hindi. Yan ba yung scam? Hindi. Ano bang networking mo? In global ako. O anong maganda dyan? Ako, dito nabayaran ko yung utang ng kumpare mo. Tsaka napag-aaral ko mabuti mga inaanak mo. Tsaka nakakaraos kami. Ang dami naming pagkain ngayon sa bahay. Sasali o hindi? Sali. Kasi mas naintindihan niya yung sinabi mo. Kaya kahit anong galing mo magsalita, pag hindi mo na-identify, anong punto ko rito? Kadalasan, ang nadidinig ng rini-recruit mo, yung mga salitang nagpapaganda at nagpapapogi lang sa'yo. Pero hindi yun ang gusto nilang madinig. Ang gusto nilang madinig, ano intindi mo sa ginagawa mo. Kasi kung ikaw tatamad-tamad ka, isa lang ibig sabihin niya, hindi mo pa alam, hindi mo naintindihan. Ako nga kinikwento ko kanina pag graduate na po kami. Lahat ng regalo ng networking, meron na kami. Tapos na. Para sa amin ang boxing. Tama ba? Ba't hindi kami tinatamad? Ba't di kami tinatamad? Kasi naintindihan namin yung ginagawa namin. Na pag tinigil namin to, maraming tao din na maapektuhan. Tama ba? Ikaw kasi, pagka napagod ka, tumigil ka, wala ka namang iniisip na maapektuhan, sarili mo lang. Tama ba? Okay, bigyan kita ng tip para mabatukan ka, para maitulak ka. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Kung ikaw walang need, malamang yung anak mo, ang daming pangangailangan niya. Kung ikaw binata at dalaga ngayon, may trabaho, malamang wala kang need. Pero baka yung nanay tatay mo, naghihintay lang. Sino buhay pa mga magulang, taas ang kamay. May sapat na inspirasyon po yan. Ano hinihintay mo? Walang magagalit ha, walang ma-offend. Ano hinihintay mo pagka marami ng kapit bulaklak? At saka mo sasabihin, mahal ko po kayo. Patawad po. Hindi ka na madidinig nun. Diretso na pa Tama ba? Anong punto? Hanggat malakas pa mga magulang mo at malakas ka, bumawi ka ngayon. Gawin mong need. Mamaya, pag-uwi sa bahay, tingnan mo kung gaano kalambot yung tinutulugan ng nanay tatay mo. Baka naman sanggol ka pa, yun na yung kama nila. Kaya ang itsura ng nanay mo sa gabi, nakaganyan. Masakit na yung likod. Okay, nakaganyan nanay mo. Pagka nakaganyan, ano ibig sabihin? Walang inabot na pera yung tatay mo. Kaya ikaw mag-abot. Tama ba? Yes. Do I sound naninermon? Hindi po. I'm speaking of my own experience. When I entered network marketing, I was 30 years old. 2003. Binata. Sino inspirasyon ko? Yung nanay kong may sakit. Sabi ko sa kanya, Ma, pag-uwi ko. Sabi niya, bakit? Bakit? Sabi ko, yayaman na tayo. Anong kombinasyon? Sabi niya. Loto. Sabi ko, hindi. Networking. Anong networking? Sabi ko, it's the system of moving product. Sabi nanay ko, siraulo, kumain ka dyan. Makalipas ang isang linggo, kung naturuan ng upline ko, pag-uwi ko sa bahay, Ma,
O bakit? Ginabi ka na naman, saan na naman galing? Diyan na naman sa power, grabe mo. Sabi ko, oo, doon ako galing. Yayaman na tayo. O bakit na naman? Networking? Oo. Ano ba yung networking niyan? Yan ang dahilan para mabili ko ang gamot mo. Makapag-ipon ako sa bangko. Maputol ang tanikala ng kahirapan na minana ng tatay ko sa tatay niya na pinamana pa sa akin na hindi ko na ipapamana sa magiging anak ko dahil yayaman tayo. Ano sabi ng nanay ko? Now you're talking. Di ba? Nakuha to? Kaya siguro ang bagal-bagal mo mag-recruit, walang sumasali sa'yo dahil hindi pa nararamdaman sa'yo ng kausap mo na talagang kailangan mo ang networking at kailangan ng taong kausap mo. Anong punto ko? By knowing the personal understanding, ulitin ko by knowing the personal understanding, you are transferring the right information sa taong kausap mo. Kaya pag yan ang natanggap ng kausap mo, you are transferring the right information, yan taong magiging distributor na yan, walang question yan sa M-Global. Walang question yan sa networking kasi na-transfer mo yung tamang information. Kasi ang sinagot mo sa kanya, yung personal understanding mo. Na in most cases, yun din naman ang dapat niyang maintindihan. Simple, di ba? M-Global ang puputol sa tanikala ng kahirapan na minana ng tatay mo sa lolo mo na ipinamana pa sa iyo. Ang plano mo ngayon, ipamana pa sa anak mo na walang kamuang-muang, maawa ka naman. At isa maputol na yan. Kasi yun ang need. Yun ang need, maputol yung hirap. Kaya i-treat mo ang M-Global as your last chance. Sasabihin ng iba, bakit? M-Global na lang pa talaga ang huling pag-asa? M-Global na lang ba talaga ang parang para yumaman kami? Yan na lang ba? Ibalik mo yung tanong sa sarili mo, may alam ka bang iba? Tama ba? Kung may alam kang iba, do it. Gawin mo na. Pero kung wala, ito ino-offer natin, M-Global. Ngayon sasabihin mo, hindi naman ako mahinang tao na hindi ko kayang gumawa ng iba pang aspeto. We're not questioning your ability. Kung may alam ka pang iba, di gawin mo, hindi puro salita. Tama? Ngayon sasabihin mo, hindi, ikaw kasi siguro mahinang tao ka dahil yan lang ang kaya mong gawin. Ay tatanggapin ko na yan. Siguro nga mahina ako kasi ang bahay ko, isa lang. House and lot ko, isa lang. Kondo ko, 2. Sasakyan ko, 4. ATM ko, panggastos lang yan. Ganyan lang. Pasensya na, yan lang ang kaya kong gawin. Mahina nga siguro ko. Tama ba? Ang lakas mo pag nalampasan mo yan. Tama ba? Yes. At may lumalampas ba? Marami. Eh, laman ng ATM ko, buwan lang ni Joseph Lim yan eh. Oh. Tama? Kasi yan lang yung ATM ko na nasa wallet ko. Yung iba hindi alam ng misis ko. Okay, may patay tayo dyan. Naka-video ka. In-upload mo yan. Isa ka pa. Diba? So, anong punto mga kaibigan? Huwag mong pagsasawaan at hindi ka magsasawa pag naiintindihan mo yung ginagawa mo. Dalawa lang ang topic natin, the technical meaning and the personal understanding. Dito na natin ikot. Pag may personal understanding ka, what is M-Global, what is network marketing, lahat ng pag-usapan nyo ng upline nyo, may sagot kayo pag may problema. May mga distributor ba dito iyakin? Anong iyakin? Pag walang recruit, iyak ng iyak? Pag nai-injan, reklamo ng reklamo. Nakakainis pa, may mga distributor na ganito. Pag na-reject, hindi sumali, ang sinisisi, global package. Mahal daw. Oh. Pag ganyan ang reasoning mo, nandun ka sa kabilang side. Wala ka dito. Yung iba na-reject, ang sisisihin, si upline. Hindi daw magaling mag-discuss. Hindi magaling mag-explain. Pagka ganun ka, andito ka. Yung iba, pag nare-reject, pumupunta pa ng head office natin, o kaya dito sa opisina nyo rito, maghahanap pa ng dakay. Diba? Kamusta yung invite mo? Dumating ba? Hindi, pangit, no? Pangit ang M-Global. Maghahanap, wait na tayo. Sige, wait na tayo. Masaya ng buhay niya pag nakita. Ibang distributor, iniisip ang M-Global, istorbo sa buhay nila. Dahil hindi na nakakapamasyal daw, dahil puro recruit ng recruit. Mga kaibigan, may panahon dyan. Tama ba? Yes. You play hard.
You work hard, I mean, so you can play hard. Eh, ilang taon ka na puro play hard, play hard, play hard. Kaya ang buhay mo din hard. Tama ba? Bigyan mo sarili mo 5 taon dito, you work hard, 5 taon. And then play hard for the rest of your lives. Yes. Diba? Yun ang malaking pinagkaiba nun eh. Oh. Ano lisensya? Number 1, sa mga hindi pa member, anong dapat mong gawin? Appreciate mo muna kung anong networking. Then appreciate mo kung anong M Global. Darating ka din dito, huwag ka mag-alala. Sa mga member po, burahin mo na yun. Dapat dito ka na agad. Member ka na eh. Huwag ka na mag-inarte. Member ka na eh. Last chance mo na to. Diba? Ilang taon ka nang gustong-gusto mong makaangat. Bakit hindi ka umangat? Kasi you take every chance na makasalubong mo eh. Lahat ng opportunity makita mo, ginagrab mo. Hindi pwede yun. You have to choose one. Mga lalaki, di ba? Ang daming opportunity. Ang daming babae. But you have to choose one. Subukan mo maraming asawa. Tingnan mo kung masaya buhay mo. Ang gulo niyan. Baka may tinatamaan. Pasensya na. Di ba? Ganon din sa mga babae. Diba? Pag gusto mo magluto ng masarap na tanghalian, ilang ulam ba iniisip mo? Isa. Ilan? Isa lang. Isa. At ibubuhos mo lahat ng pagluluto ron. Tama ba? Yes. At yun ay pagyayabang mo talaga. Ang ganda ng luto ko ngayon, ang sarap. Subukan mo 4. 2 lang, magulo na eh. Diba? Hindi ba kung karinderya ka? Pero ikaw makakapagsabi, kahit karinderya, 10 ulam, may tinatawag na special. Isa pa rin. Tama ba? Yes. Ganun din sa opportunity sa buhay. Dapat isa lang. Hindi pwedeng napakadami. Paano po empleyado ko ngayon? Anong dapat kong gawin? Magdesisyon ka. Kung gusto mong full-time employee ka or full-time kang networker, magdesisyon ka. It's not for me to decide for you. But reading between the lines, I'm giving you the answer. Tama? Siya ako'y walang trabaho, eh, tinatanong pa ba yan? Di mag-seryoso ka na sa M Global. Tama ba? Pambihira ka. Sir, ako po ay nasa M Global pero pa-banjing-banjing ako. Kaya na uma-attend ka ngayon para ipaliwanag ko sa ito. Sir, ako po nasa M Global, 100% dedicated naman ako. Naniniwala ko dyan, pero baka kailangan i-plancha ka pa ng todo. Kasi no one can claim na ginawa mo na lahat. Sasabihin, Sir, ginawa ko na po lahat, ba't di pa ako yumayaman? Sabi ko, wag mong i-claim na ginawa mo na lahat. Kasi pag sinabi mong ginawa mo lahat, ibig sabihin, kaya di ka yumayaman, pati mali, ginawa Ginawa mo. mo na. Lahat eh, sabi mo, ginawa mo lahat. Tama ba? Yes. Hindi, Sir, lahat lang ng tama, ginawa ko. Sino ka para sabihin lahat ng tama, ginawa mo? It is your result that will say na tama at mali ang ginawa mo. Tama ba? Yes. Yung resulta mo magsasabi, hindi ikaw. Siyempre, self-serving yan. Alam mo, sabihin mo, puro palpak ang ginawa mo. Tama ba? Yes. Ba't natin pinag-uusapan to? Dahil halo-halo. May bago, may matagal na, may luma. Kaya general po ang pag-talk natin dito. To cut the long story short, anong bottom line? Kung ang weakness mo, presentation, pag-aralan mo yung weakness mo. Kung ang weakness mo, product, gamitin mo ng gamitin ng product. Hindi mo kailangang kabisaduhin ng libro. Gamitin mo ng gamitin, gagaling ka sa products. Both ways yun. Gagaling kang physical, gagaling ka pang magpaliwanag ng products. Ang sipag ko mag-invite, sir, pero walang sumasali. Pakipagtrabaho ka sa mga downlines mo, kaya apply mo. Baka yun ang kailangan. Baka ikaw taga-invite, sila taga-talk. Pwede yun. Tapos, hanggang matuto ka na mag-talk. Sir, kung galing-galing ko magsalita, pero hindi pa ako yumayaman. Paano? Hindi ka naman nag-i-invite. So, maghanap ka na magaling mag-invite, pag-invite mo na pag-invite, ikaw magtoto. Tapos, kayong dalawa, magturuan kayo. Paano ba mag-invite? Sasabihin naman isa, paano ba mag-talk? Tama? Yes. Kasi kailangan palis mo sarili mo eh. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang dito. Walang magaling na nag-iisa. Kahit si Superman.
may katulong pa din yun. Di ba? Sa ating mga Katoliko, Trinity nga eh. Di ba? Kahit anong religion, wala namang nag-iisa lang, kailang nagtutulungan. Tama? Kahit sa anong corporate business, kahit mga malalaking company, kahit po yung mga San Miguel, hindi isang tao lang nagpapatakbo niyan. Networking pa. Tama ba? Kaya huwag mong isipin na pag yumaman ka dito, ikaw lang. Hindi pwedeng gano'n. Hindi ikaw lang. Marami kayo. Kasi kayo sabay-sabay gagawin yan. But then again, anong bottom line? You have to find your and understand ng malalim at sariling pag-intindi kung ano ang networking para sa buhay mo. At ano ang aim global para sa iyo. Kasi pag hindi ka dumating sa stage na to, you will be just like those standard networkers na pag na-injan, pag napagod, pag napagpawisan, napagtawanan, nagutom, hindi lang nabigyan ng t-shirt, hindi nakasama sa Maynila, ang tumatakbo na sa isip, mag-quit. Diba? Kasi pagka madrama ka, ibig sabihin hindi mo pa nakikita yung totoong hinahanap mo. May mga distributor, ang nagiging motivation ay yung kung andyan lang si upline. Pag wala si upline, wala rin activity. Hindi yung tama yun. Ikaw downline ka, I challenge you. Dapat mas marami kang activity kesa sa upline mo. Hindi yung iintay mo yung upline mo magbigay ng activity para sa'yo. Kasi may sariling negosyo din siya. Sariling grupo din siya. You may be part of that group, pero still, you have to check on your own group. Kung wala kang group, try to contemplate, January 2015 na po ngayon, kailan ka maghihintay na magkaroon ng group? 2 to 3 years from now, magre-ribbon cutting po tayo ng bagong-bagong building natin. Ano ang gusto kong mangyari? Sana sa araw ng ribbon cutting, nasa Maynila ka. At napakaganda, may kasama ka. Kasi kung hihintayin mo pa yung pagbukas ng building at doon ka palang magsisimula, mapag-iiwanan ka na. Imagine mo, nagre-ribbon cutting. Ang saya-saya ng lahat ng tao doon, ikaw nag-iisa ka lang. Diba? Lahat ng katabi mo, may mga downline sila, may mga upline, magkakasama. Are you getting my point? Yes. Diba? So wag mong hintayin yung panahon na ang saya-saya na ng madami, ikaw nagsisimula pa lang. Ngayon pa lang, seryosohin mo na ang negosyo. Paano ba magparami ng tao, sir? Simple lang. Simple lang. Paano magparami ng tao? You must have the right attitude. Sabi nila, aim global is a copy business. Correct? Yes. Totoo naman yun. Paano dadami ang tao mo kung wala naman makokopya sa'yo? Anong unang dapat makopya sa'yo? Yung tamang attitude. Pag sinabing OPP, dapat hakot ulyukin. Pag sinabing power, ang sagot, grabe, galing sa puso. Pag sinabing grabe, sagot, power, galing sa puso. Pag nagpatawag ng meeting si upline, present ka dyan. Pag may project ang grupo, suporta. Yun ang tamang attitude. Pag nagpatawag ng training, dapat present. Kahit Millionaires Club ka pa. Kasi yun yung kokopyahin sa inyo mga nagsisimula. Imagine this. Lahat ng ginagawa mo nung nagsisimula ka, dapat i-maintain mo yan. Dahil yan din ang kokopyahin sa iyo ng mga bagong papasok. Halimbawa, sumali ka ngayon, ang sipag-sipag mo sa sumunod na 1 taon, lahat ginagawa mo. On the second year, tinigil mo. Nagpalit ka ng ugali. Hindi ka na uma-attend ng training. Hindi ka na uma-attend ng meeting. Hindi ka na nakikinig sa upline. Hindi ka na rin nakikinig sa mga downlines mo. Eh di mga bagong grupo mo, ano ugali? Pareho mo. Tapos mapapagod ka, kakausap sa mga downline mo na hindi naman sumusunod sa iyo. Kasi yun ang kultura mo. Ano mangyayari sa iyo? Bye-bye. Mamamaalam ka rin. Correct? Pero kung i-maintain mo kung paano ka nagsimula, yun ang naging tradisyon mo sa buhay, naging way of life mo, naging kultura mo,
Lalong-lalo na itong mga to, yung pagiging 100% active, user ka, pusher ka, nagre-recruit ka, iyan ang kukopyahin sa'yo ng mga downline mo. Dahil yan ang tamang pag-uugali. Sa tamang pag-uugali, nandito yung tinatawag na gratitude, attitude. Kaya GA yan. Dapat matuto kang magpasalamat. Number 1 na dapat mong pasalamatan, siyempre, Diyos. Above all. Tama? Yes. Pangalawa, pasalamatan mo yung mga sumusuporta sa iyo, mga mahal mo sa buhay. Pangatlo, pasalamatan mo yung global, ang apply mo. And every day. Kasi this will be a reflection of you. You can just imagine kung lahat ng downlines mo may gratitude attitude. Ano ibig sabihin ng mahilig magpasalamat? Gusto palagi niyan, may magandang resulta para may pagsalamatan. Tama? So ano gagawin? Magtatrabaho ng tama. Kasi ang sarap nung napapasalamatan ka eh. At ang sarap din nung nagpapasalamat ka. Kung ikaw wala kang pinagpapasalamatan, buong grupo mo wala rin pasalamat yan. Kasi walang resulta. So above all, sa lahat ng attitude, itong number 1, magkaroon ka ng gratitude attitude, matutong magpasalamat. Katabi mo ba yung upline mo? Ay, sakit ng ulo yan. Pasalamatan mo yan. Bakit? Parang nanay at tatay natin yan. Maraming ganito. Di ba? Laging sinasabi, kung makakapili lang ng magulang. Hindi mo alam, yan din ang sinasabi ng nanay at tatay mo. Kung makakapili lang ng anak. But then again, ang mga successful na family, tinatanggap ang weakness ng bawat isa. Pinagpapasalamat pa. Tama? So, ganun din sa yung global. Pag marunong ka magpasalamat sa upline mo, ang upline, marunong magpasalamat din sa mga downline. Yan ang kukopya ng buong industry mo. Yung buong legion mo, buong network mo. At pag lahat marunong magpasalamat, ang babait, ang gaganda ng ugali. And everything will fall into the right places. Pag may bagong produkto, ano lumalabas sa bibig? Naku, salamat po, Doc Ed, may bagong product. Pag may bagong package, naku, salamat naman. Di ba? Pag hindi walang salamat sa katawan, ano naririnig mo? Puro negative. Di ba? Ay naku, bagal ng website. Pag mabilis naman, wala kang madinig na thank you. Nagets mo? Parang sa Maynila po. Ang gasolina, last November, October, nasa 50 pesos. Ngayon po, nasa 36 na lang. May nadinig bang nagpasalamat? Wala. Pero nung tumataas, 25, 50, 75, galit na galit ang mga tao. Tama ba? Yes. Nung bumababa, wala kang madinig na thank you man lang. Thank you, government. Wala. Anong klaseng ugali yan? Ang nakakainis pa, yung mga nagrarally, pag tumataas ang gasolina, wala namang kotse. Tama? Wala namang sasakyan, nagre-reklamo. Oh, tingnan mo buhay ng mga tao na yun. Sila yung mga kapos. Kapos sa lahat. Kasi yung biyaya, lalayuan ka eh, pag di ka marunong magpasalamat. Kami, nako, yan ang bukang bibig namin. Pag nakikita kami, halimbawa, papagasolina ako. Uy, bumaba ha. Pag sabihin mo sa amo mo, thank you. At least nakonsensya yung amo mo. Nagbaba ng gasolina. Kasi may mga ibang gasolina, hindi nagbababa. Tama? Oh. Para tingin mo, thank you ha. Oh. Pasalamat tayo. Kasi pagka tumataas naman, minumura din natin sila. Bumawi na lang tayo sa pasalamat mo. Ako yung punto. Yes. Ganun din sa global, mga kaibigan. This company will make you great. This company will make you great, but it will start from you. Sa'yo kasi yung sistema natin, proven na yan. Sa mga hindi pa member, simple lang sekreto, ito lang. Kilalanin mo kung anong networking, kung anong yung global, at kilalanin mo yung mga pangangailangan. Right, in this day of age with AIM Global na magna 9 years na po tayo, hindi na pinag-uusapan stability dito. Proven, time and time, na patuloy, every month, every year, pinapatunay po natin na ang stability ng company. Question of legalities, hindi na po pinag-uusapan yan. 9 years na po tayo eh. Tsaka mapapagod ka lang kung research ka ng research sa
sa BIR, kung saan-saan. Hindi mo na trabaho yan. Ang trabaho mo maging 100% active. Ito gawin mo, may sukli na kagad sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kung ikaw ngayon distributor, hindi mo pa nakikita ang pangangailangan mo, hindi mo pa nakikita ang totoong meaning ng AIM Global sa iyo, ang totoong meaning ng networking sa'yo, huwag ka mag-alala, ito lang gawin mo muna. Darating ka din dito. Pero mas marami po kasi sa AIM Global, bago naintindihan to, ito muna. At kadalasan po yan yung mga nasa top ngayon. Bakit ito tinuturo ko? Kasi dumaan ako dito, dumaan ako sa prosesong ito. Mayroon ako matinding need, yung para sa mother ko. Kaya kung boy pa ang mga magulang mo, naku. Pagka ang inspirasyon mo dito, asawa mo lang, asawa mo lang, ang inspirasyon mo, kulang yan. Idamay mo yung talagang kamag-anak mo, yung anak mo. Yung asawa mo, hindi mo kaano-ano yan. Biro lang. Oo naman, inspirasyon ng asawa. Tama ba? Sabi niya, marami ako inspirasyon. Ibang usapan yan. Ang punto ko lang, gawin mo inspirasyon ng mga mahal mo sa buhay. Asawa mo, anak mo, magulang mo, lahat. Siguradong masasagot kung anong networking sa'yo. And again, there's another aspect of satisfying. Dito natin tatapusin. Yung word na satisfy. Malalim to eh. Meron kasing nasasatisfy lang ang ego. Meron namang nasasatisfy ang soul. Pag nasasatisfy lang ang ego, hindi po tumatagal yan. At hindi po yan ang requirement para talaga maging great ka sa AIM Global. Ano bang ibig sabihin ng nasasatisfy lang ang ego? Naka-recruit lang, kumita ng 1.5, masaya na. Ano ibig sabihin nun? Para masabi lang ng mga tao na naka-recruit siya. Tama? Yan. Ano yung pagsasatisfy ng soul? Yung na-recruit mo, meron kang plano sa tao na yun. Na ano? Na kumita rin katulad mo. Naintindihan? Yes. That's satisfying the soul. Ito pa. Ano yung satisfying the ego lang? Dineclare mo lang na ang pangarap ko magkaroon ng kotse at ito ay kukunin ko in 6 months time. That is satisfying your ego. Para masabi lang ng tao na meron kang pangarap at meron kang gustong makuha. Ano yung satisfying the soul? Ano yung satisfying the soul? Tinototoo. Kasi marami pong upline, ginagamit ang pangarap pambaliw lang. Yayaman tayo. Magkakakotse tayo dito. Ginagamit lang to satisfy the ego. Pero wala namang katotohanan. Hindi naman talaga totoo ang plano. Bakit ganun ka magsalita? Parang sumali. Satisfying the ego, not the soul. Madalit salita, pag ego lang ang sinasatisfy mo, may konsensya na bumubulong. Bad ka, salbahe ka. Pero pagka satisfying the soul, masarap sa pakiramdam. Dahil alam mo yung binibigyan na tiwala ng taong pinasali mo, sinusuklian mo din ang totoo. Are you getting me? Yes. Paano mo mafu-fulfill ito? Na puro dito tayo sa soul. Paano? You start to plan. Para kanino? For you? Kanino? For your group. Start to have a plan for yourself at saka para sa grupo mo. So to satisfy your soul. Kasi pag may plano ka sa downline mo, may plano ka sa sarili mo, wala kang guilty feeling. Wala kang guilty feeling doon sa binitawang pera o tiwala ng downline mo.
At pag wala kang guilty feeling, maganda ang relationship mo ng downline mo. Tatagal ang relationship nyo. Pagdadaanan nyo ang hirap sa global pero nagkakaintindihan kayo. Pero kung wala kang plano sa downline mo, malamang ang hinihintay mo dyan, hindi pag-angat niyan. Ano hinihintay mo? Kung kailan mag-kukwit. Halimbawa, may downline ka, 3 buwan mo nang kasama. Ang laging tanong sa'yo, upline, ano man dapat kong gawin? Hindi ako yumayaman. Ikaw naman, turo ka ng turo. Ito gawin mo, ito gawin mo. Mga kaibigan, ang pagyaman mo at pagyaman ng downline mo, hindi natatapos sa puro ito lang ang gawin mo. Dapat mayroong pinatutunguhan yung gagawin. Dapat may plano. Kung ang upline mo, ang bukang bibig ganito, tuloy-tuloy lang. Tanungin mo, anong itutuloy-tuloy ko? Tuloy mo lang ang global. Oo nga, ano nga sa global ang itutuloy ko? So, ibig sabihin, dapat mayroong concrete na plano. Are you getting me? Yes. Ano yung concrete na plano? Ang dami pwedeng pagplanuhan dito. Position. Ano mga position to? Oh, SE, GE. GE, tsaka GA. Ano pa? AC. Oh. Pinagplaplanuhan po yan. Sino po ang SE na? Taas ang kamay. Oh, ang dami pang hindi. GE na. GA. Millionaires Club. Oh, pinagplaplanuhan po ito. So, to satisfy your soul, itong the best. Bago magbitaw ng pera, yung kausap mo. Ulitin ko ha. Bago magbitaw ng pera yung kausap mo, dapat linalatag mo na ang plano. Sister, brother, pagsali mo ngayon, ito ang calendar of activities natin. Sa isang buwan, ito ang gagawin natin. Dahil ang target ko, mag-SE ka. Kung masyado mabilis ang isang buwan, logically, 3 months. Ito ang plano ko. Sa unang 3 buwan, SE ka at nagsi-50 mil ka na buwan-buwan. Ito ang gagawin natin sa araw-araw. May home party tayo, may head office tayo, babiyahe tayo ng Maynila, mag-join tayo ng training, mag-retailing tayo, mag-home party, mag-fly rings, may personal invites, may personal training. Ito gagawin natin araw-araw. Linalatag mo ang plano mo dun sa downline mo bago magbitaw ng pera. Satisfying the soul. Walang guilty feeling. Ano yung satisfying the ego? Congratulations, pare ha. Sumali ka. Balik ka bukas ha. Tuloy-tuloy lang. Power lang tayo. Pag-uwi mo sa bahay, hindi ka ba nakukonsensya? Nagbitaw ng 56,000, ang baon mo, tuloy-tuloy lang. Pagdating sa bahay, makaka-realize to, ano kaya ibig sabihin tuloy-tuloy lang? Saan ako tutuloy? Huwag kang titigil lang, huwag kang bibitaw. Saan? Mga kaibigan, ang pinakamagandang sabihin tuloy-tuloy lang, huwag bibitaw. Kung merong target, tama ba? Ano pa ang pinagplaplanuhan dito aside sa position? Income. Tama ba? Pinagplaplanuhan ba income? Pinagplaplanuhan yan. Ano pa pinagplaplanuhan about sa income? Ano pa? Mga promo. Promos. Ano yung mga promos natin? Yung mga trip, di ba? US trip, Hong Kong trip, good trip, bad trip, ano mga trip nyo? Marami sa inyo, 1 taon, 2 taon na dito, minsan hindi pa nakasama sa Hong Kong trip. Why? Because it was not your plan to join. Tapos tuloy-tuloy lang, ang galing. Para sa mga hindi pa nga mga member, nako, kung dito, pagplaplanuhan po ninyo, libre po lahat ng international trips po dito. Sa darating pong February 18 to 23, kami magtatakbuhan na naman sa Hong Kong kasi Hong Kong ay Chinese New Year, tsaka isasabay natin yung mga activities natin. May mga mangilan-ilang distributor sasama, sagot na nila, may mga pera na eh. Pero dati libre lang. Kasi iba naman yung mga promo natin. Ang punto natin dito, pwede mong pagplanuhan na makasama ng libre. Tama ba? Yes. Ang daming distributor, mag-iisang taon na, hindi alam yung mga yan. Dahil yung upline, wala rin plano sa sarili niya.
So kung wala kang plano sa sarili mo, mas lalo wala kang plano dyan sa sumali sa'yo. And that is satisfying the ego. Masabi lang na may damlay. But our relationship doesn't work that way. Mga kaibigan, in global, ilang taon na tayo? Bakit? Kasi punong-puno kami ng plano para sa inyo. Tama ba? Kasi we're doing network marketing not to satisfy our ego alone. We're doing this to satisfy our soul. Mga perpektong tao ba ang nagpapatakbo ng global? Hindi. And that's precisely our point. We are not perfect. Kaya kailangan namin gawin ang mga bagay na ito, makabawas lang ng kasalanan. In doing so, marami ang natutulungan. Tama ba? Yes. Sino may pusong matulungin? Taas ang kamay. May pusong matulungin. Ano, may pantulong ka ba? Kaya makasalanan ka. Diba? Sa ating mga Katoliko, anong message ni Pope? Oh, maging matulungin. Wala ka pong pantulang. Yeah. Nakuha ba yung punto natin dito? Yes. Ah. Di ba? Kaya kung katabi mo, ang upline mo, tingnan mo. Tanungin mo, upline, ano plano? Anong sagot, upline? Sagutin mo, mamaya magpla-planning tayo. Upline, hindi pa ako SE. Paano ako magiging SE? Mga downlines, huwag kayong matakot magtanong. Mga uplines din, huwag kayong matakot magsalita at magturo. Pag ang upline walang alam, very good. Tama ba? Kung ang upline walang alam, very good, at least umaamin. May sagot naman dyan. Anong trabaho namin? Turuan ka. Anong trabaho ng opisina? I-guide ka. Anong trabaho ng NDO? Anong trabaho ng mga trainings natin? Para matuto ka, anong gagawin mo? A-attend ka na lang. Tama ba? Yes. Kaya nga sarap-sarap kung upline ka, bit-bit mo lahat ang downline mo, sabay-sabay kayong natututo. Tama? So, ganyan natin pinatatakbong negosyo natin. At pagka ito naging kultura mo, naging way of life mo to, ay, iba ang buhay mo sa global. Iba. Hindi lang personality mo madedevelop dito, pati income mo. Pero you have to find your very reason kung bakit mo dapat gawin ang global. Diba? Alam ko namang meron ka niyan. Imposibleng wala. Aside sa pagiging milyonaryo. Tama ba? Yes. Although, kasi yung iba sa sinasabi nila, makatulong lang ako sa pamilya, ayos na. Medyo baguhin mo yan. Kailangan, taasan mo ang need mo. Hindi lang makatulong. Taasan mo pa. Kailangan may savings. Diba? Na-uplift mo yung level ng kabuhayan. Diba? Papagamot ko lang mga magulang ko, okay yan. Pero dapat, para sa'yo din, may ginagawa ka rin. Para wholeness, kumpleto talaga. Kasi daming taong nakakagawa niyan eh. Tama ba? Yes. Bakit hindi ikaw? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Bagay bang yumaman yan? Yes! Yes! Wala naman sa itsura ang pagyaman. Tama? Dahil kung nasa itsura ang pagyaman, lugi tayo kay Aling Junicia. Inang walang karapatan yumaman. Kaya lang wala kasi sa itsura ang pagyaman. Kung hindi ganun si Aling Junicia, halimbawa ang mukha ni Aling Junicia parang si Pilita Corrales. Di walang anak na boksingero yun. Tama ba? Yes. Tugma yun eh. Oo. Kung alam mo mas beauty ka ni Aling Junicia, may mas karapatan kang yumaman. Tama ba? Ang daw mo kayo, mag-boxing? Hindi. Ang ballroom lang. Biro lang. Na-meet ko yun sa Jensen, napakabait. Oh, bait. Pocket money pa ako eh. Bait talaga. Then, bait. Nagiging producer kasi yun pagdating sa Jensen. Nagpapadala ng mga show. Kaya ang galing niya magbigay. Minsan nakapag-show ako dun sa kanila. Bulrong. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Anongin mo. Anong plano natin? Are you getting my point? Makikinig sa plano. Ang hirap yung tuloy-tuloy lang. Anongin mo, saan nga? Ano yung tutuloy-tuloy?
Madalas mong madinig yun. Yes. Huwag kang bibitaw, ha? Tuloy-tuloy lang. Hindi ko nga alam kung ano kinakapitan ko eh. Saan ako bibitaw? Total, marami naman mga 24 hours na restaurant dito sa Kawayan. May time kayo hanggang mamaya, mag-planning kayo na mag-planning. Kung 1 month plan, mamili kayo kung anong target nyo. 3 months plan, mamili kayo kung anong target nyo. Ang dami pwedeng pagplanuan. Sa Cebu, kung mapapansin nyo sa Facebook, yung pangalang grupo, yung Shogun, 2 years ago, naging plano po nila. Monthly, nakakapaglabas ng kotse. Nagawa nila. Bawa, ikaw muna ngayon. Lahat ng tulong, nasa kanya. Lahat ng suporta, mga event niya, lahat. Paglabas ng kotse, ikaw naman, next month. Ganun. May plano sila. Kaya yung kasasali lang, excited. May plano sa kanya eh. Yung buong grupo pa, may plano. Tama ba?